So GED 107, ethics. What is ethics? First things first, we have to know the objective of the introduction to ethics. And the next thing is to define what ethics is. So for our objective, by the end of the discussion, students are expected to discuss the definition, nature, and importance of ethics to an individual and society. Explain the difference between moral standards and non-moral standards. Enumerate the characteristics of moral standards to easily identify is the similarities to non-moral standards. And lastly, to explore how moral standards are formed. So now, what is ethics? For our definition, ethics or moral philosophy is the study of moral decisions that identify what is good or evil and what is right or wrong. Kumbaga, knowing what is right or wrong, that is the basic uh, principle of what ethic is. So the term comes from the Greek word ethos, which mean tradition, habit, character, or attitude. It does not only focus on action, but also on the goodness of people and the meaning of living a decent and meaningful life. Ethic is important because it guides human behavior and develop critical thinking in making moral choices. So, our subject is about ethics, and ma-interrelated natin yung ethics sa tinatawag nating morals. If we're going to differentiate between morals and ethics, so yung morals are considered guidelines. You can take down notes, yung keyword na guidelines. Pag sinabing morals daw, are considered guidelines that affect individuals. Whereas yung ethics are considered guideposts for entire larger group or communities. In other words, ethics are also more culturally based than morals. Meaning, masasabi natin na yung morals is talagang ang pinagbabasihan niyan yung kaayusan ng behavior, yung pag-alam, pagkakaroon ng awareness kung ano yung tama at mali, Kaya tinatawag siyang guidelines that affect individuals. Whereas, kung i-differentiate natin sa ethics, although same idea lang din naman siya, but kung magiging mas specific tayo at mas lalaliman natin, yung ethics, sinasabi na more culturally based than morals. Okay? The big difference is that ethic refers to community values more than personal values. Tandaan nyo yan ha, yung ethics refers to community values more than personal values. So I'm going to give you a concrete example sa differences between morals and ethics. So let's say for example, babaeng lawyer. So yung lawyer's moral may tell her that murder is deserving to be criticized or very bad murder should be punished. Okay? Mga ganon. So, siyempre naman, kahit pangkaraniwang tao, bilang citizens, sinasabi natin na kapag ka tayo ay nakakakita or nakaka-encounter mismo, ng krimen. Let's say, for example, random lang, ayun nga, based sa ating example,
yung murder, ano? So, alam mo, yung murder, narinig natin or nakita natin or nabalitaan natin, ano? So, isipin natin na talagang deserving to be criticized yon at saka very bad yung kanyang action and should be punished by law, ano? So, given naman yon, no, kahit hindi ka lawyer, automatic bilang tao na makatao, syempre, ganun yung ating isipin, ano? So, ngayon, the thing is, same scenario, ano, yung lawyer. Para sa kanya, di ba? Sa kanyang moral bilang lawyer, ano, may tell her that murder is deserving to be criticized and it is very bad. Murderer should be punished. But the thing is, her ethics as professional lawyer require to defend her client to the best of her abilities, even if she knows that the client is guilty. So, doon na pala nagkakatalo yung ethics at saka yung moral. Kasi nga yung moral is more on personal values, whereas yung ethics is more on community values. Meaning to say, dun sa ating ina-apply na ethics, halimbawa, ano, sabi nga natin, bilang professional na lawyer, ano, so kailangan niya talagang depensahan yung, let's say, murderer, ano, mamamatay tao, gumawa ng krimen sa kanyang best ability na madepensahan yung taong yon. Okay? So, in that way, yun na nga, nagkakatalo na nga yung ethics at saka yung morals doon. Okay? I hope na nagigets niyo yung point ko, no? In a way na na-differentiate natin yung ethics at saka yung morals sa ganoong pagkakataon, no? Yun. Now, let's proceed to the next. Ethics as discipline. Ethics is a systematic analysis of human actions, determining whether they are right or wrong based on intent, circumstances, and character. But the thing is, based nga siya sa or more on cultural values kasi yung ethics. It studies the beliefs, standards, and ideals that influence human life and behavior. Since it examines values and tradition at a deeper level, it is considered a higher human discipline. No? So, yan yung ethics as discipline. So, before we proceed to the branches of ethics, let me just look on the distinction of morals. Okay? So, sa ating kabilang notes, kung makikita natin, ano? So, dito, philosophers investigate the relationship between facts and values, which means how we view the world and the moral principle we adopt. So I'm going to ask you a question. Simple question lang naman, ano? So be ready. So meron tayong three distinction na tinatawag dito, no, ng moral. So we have here the moral itself, immoral, and amoral actions. So three distinction of what? I think yung moral, ano? Okay? So, number one, we have the immoral. Ito naman ay basic terms, ano? Kahit siguro hindi natin mabasa dito. So, kumbaga automatic na alam naman natin yung pagkaka-idea, ano? Or define ng immoral. Kapag sinabi daw immoral, an immoral action is that is considered morally wrong. So, 'di ba? Immoral nga eh. Okay? So, kumbaga, in layman's term, kumbaga, bastos yung pagkaka-act mo. Kaya ka sinabing immoral or hindi tama, ano? Hindi maganda yung ginawa mo. Something ganon, immoral, ano? So, marami tayong, kumbaga, in our everyday life, ano? Life, ano? Na makikita nating example, okay? Yung immoral action, ano? Na yung iba ay nakakagawa, ano? Something ganon.
So, let's say for example, simplihan na lang natin, di ba? So, nasa meeting ka, tapos bigla kang sisigaw, di ba? Makikita natin na immoral action yon. Or kahit yung mga, basta kahit ano namang mga example na something hindi magandang gawin, na makikita natin na masasabi nating immoral action. Kahit nga yung mga prankster, sa YouTube, yung mga content creator, yung something nag-exceed na sa moral standard, masasabi nating immoral action. Yung mga nagpa-prank sa mga stranger na something extreme, ang sinasabi ko nga, let's say for example, kung ano man, yung basta something piniphysical yung stranger or what, pero prank lang pala, which is masasabi nating immoral action na yung mga ganon, na instances. So, yun. Anyway, moving on, immoral action is an action which is considered morally right or good. A morally neutral action is one that is independent from moral judgment. For example, the prudential use of the verb should when we say you should eat more fruits. Pagka pala morally neutral action na tinatawag natin, yung nasa gitna lang talaga, morally. Let's say for example, um, let's say for example ako, so yung magulang ko sasabihan ko na kumain lagi ng gulay kasi mas maganda yon, kumpara sa mga karne. Okay? Kasi nga mas healthy, di ba? Something ganon. So in that way, sa pagkakasabi kong yon, something morally neutral action, daw yon kung tawagin natin. So yun ang sabi dito, Okay? So yon. Next, an amoral action is one performed by someone who is not morally aware. Okay? That is, doesn't have any concept or understanding of right and wrong. Okay. So, ganito, Pagka sinabi nating amoral, 'di ba halimbawa, may letter A na prefix sa certain word, let's say apolitical, 'Di ba pagka sinabi nating apolitical, para bang walang pake sa nangyayari sa politika, sa gobyerno, or hindi aware or hindi interesado sa politika. So tinatawag 'yon na apolitical. Now, the same idea nilagyan ng A, moral, amoral action, which mean someone is not morally aware that is doesn't have any concept or understanding of right and wrong. Di niya alam na mali na pala yung kanyang nagawa, Okay, lalo na kapag bata pala ang, di ba, mga ganong bagay. Di ba, aware. Now, I'm going to ask you a simple question, Simple lang naman to. So, let's say here, a lion killing a zebra. Okay, a lion killing a zebra. What do you think? Saan siya nang magfo-fall? Sige nga, pakasagot. Any one of you, pakiraise hand as much as possible through microphone magsagot, Okay? So, ano dito yon? Yung a lion killing a zebra. Ano ba siya? Immoral action ba siya? Moral action ba siya? Or amoral action? Okay? Anyone? Sige, Alinas? Ikaw? Amoral. Sige, very good, Alinas, So, amoral yung tamang sagot dyan. Okay, so ganun lang kasimple, di ba? And sige, ako na lang magsagot sa mga susunod, para tayo ay mabilis. So, dito sa pababa, a toddler hitting a baby. So, amoral din naman siya, So, una, yung lion, kung titingnan natin, we would probably consider the action of the lion and of the baby as amoral. Kasi nga hindi aware, na mali pala yung kanilang ginagawa. Sa mata nating mga tao, alam ba, ito sa hayop, ibang creature, hayop, Pero sa tunay na buhay, that's a normal thing, para sa mga hayop.
Kasi hindi sila makapag-survive or hindi sila mag-survive kung hindi nila gagawing pumatay ng ibang hayop, ano? Kumbaga life cycle kasi yon, di ba? Mga ganung bagay. But the thing is, sa mata natin bilang tao, masasabi natin na amoral, ano? Kasi nga, hindi aware yung lion na masama pala yon, ano? Okay, yung ganung pagpatay. So, ganun lang naman kasimple. So, toddler hitting a baby, syempre, yung toddler, 2 years old or 3, ganon. So, hindi pa naman siya aware sa kung ano yung tama at mali. Ay, hinit niya yung baby. Alam ba, tinapik niya, no? Then, umiyak yung baby. So, amoral siya. Hindi pa naman aware, ano? Ganun lang. Then, ito, a 19-year-old man is stealing from a shop. So, given naman to, syempre, immoral na yan. Okay? Mga ganyan, no? Kasi nasa wastong gulang na, age, ano? Alam na yung tama at mali, pero nagnakaw siya, ano? Speaking of pagnakaw, actually meron akong example na maganda na pwede yata natin ilagay na, let's say, illustration, ano? Alam ba, kung tatanungin nyo, karamihan or maraming mga magnanakaw, kung bakit sila nagnanakaw, sasabihin nila, mahirap ang buhay, walang pangkain ng aking pamilya, ano, nagkataon na ganito, ganyan, or kung ano man. So, kaya, ito yung aking pinili, ano, na magnakaw, which is, masasabi natin namang talagang mali, ano. So, hindi rason yon para gumawa ng masama, ano. Okay? Yung kahirapan ng buhay. Pero sabi nga natin, yung iba napupush na gawin yon, ano. Okay? Which is yun nga, mali naman. So anyway, meron akong may connected dun sa mga ganyang bagay, ano. Hindi ko lang sure kung directly nasabihin ko na siya or mamaya na laang, ano. O sige, halimbawa, ganito, isang government official, ano. Halimbawa, yung congressman sa Batangas, hindi ko na lang pangalanan, pero alam niyo naman siguro yan, ano. Halimbawa, yung congressman sa Batangas, siyempre bata pa siya, no? Okay? Halos kasing edad nyo lang or ka-level ng edad nyo, ano? Parang ganun. Hindi, ka-level. Hindi, mga 20 plus yata yun. I don't know, no? Okay. Pero nasa range, ano, ng mga edad ninyo. So, kumbaga, congressman siya, no? Sa Batangas. Okay? And then, siya ay bilyonaryo. Okay? Meron siyang business, mga ganun, etc. And then, meron siyang actually na issue. Ano? Yung issue niya is yung solar something, mga ganon, solar, I don't know, solar project, ano, na sinasabi na kumulimbat daw siya ng billion of peso doon sa solar project sa gobyerno. Sabihin, in other words ng orakot, parang ganon. Yun ang sabi, ano? Okay, kung ating paniniwalaan yon. Ngayon, the thing is, pagpalagay na nga na ganon nga ang nangyari or ganon nga ang ginawa nun, ano? Pero, so, ang ginawa niya is, recently dun sa balita, so namahagi daw siya ng milyon na piraso ng sako ng bigas. Okay? So, ibig sabihin, 100 million ang magagastos doon, ano? Okay, sa mga ganon. Or, I don't know, kung billion, I don't know. Okay? So, kasi milyon na piraso daw ng sako ng bigas. Para bang nakikita natin na ano ba, parang medyo related dun sa typical person na pag nagnakaw, magdadahilan na ganito kaya siya nagnakaw ay para ipamahagi sa kanyang family. Pero in the case of that, ano, sa gobyerno, nangurakot para ipamahagi sa mga tao. I don't know, ano, kung ating makikita yung ganong situation, medyo related din, ano? Okay? Something ganon. Now, dito naman tayo sa susunod, ano? A child accidentally firing a gun and injuring a relative. Siyempre, ito ay amoral. Hindi naman aware yung bata. Bata pa lang eh, di ba? Okay? Tapos, sa ibang bansa may ganun kasi. Yung may mga baril-baril, ano, natunay na baril. Okay? Pero legal naman na may baril, ano? Okay, na nakuha nila, ano? Pero the thing is, nakuha ng, halimbawa, na-reach out ng bata, ano? Okay, yung baril sa cabinet or what, ano, mga ganun. So, accidentally firing, ano? A gun and injuring a relative. May ganung, ano, actually nangyari talaga sa totoong buhay. Sa totoong buhay, ano? Then, a 40-year-old woman hitting her child. Siyempre, parang masasabi natin itong more on immoral, ano? Okay? Um, pero speaking of hitting her child, ano?
depende kung gaano kasakit or gaano katindi yung pag-hit, ano. Okay, kung tapik laang bilang pag pagpalo, ano, I think okay naman siya. Pero yung mga sobrang pagpalo, physical abuse na daw siya kung tawagin, no? Okay, iba kasi yung sabihin na natin era ngayon sa era noon. Kung usaping hitting, hitting a child or yung kanyang anak, something ganun. Okay? So, kung masabi ko lang to alam mo, nung panahon ko, halimbawa, pagka ang magulang ay namamalo ay talagang inahampas, okay, ng sinturon, yung todo talaga, Ah, in my case, masabi ko lang to, alam mo, nung bata ako, pagka pinapalo, bibilangan ng 50 times na hampas ng sinturon or 100 times. Totoo yun walang biro yun. Basta matitindi na ng palo, corporal punishment. Ngayon naman iba na eh. Okay. So more on verbal na lang yata. Okay. Pagka in terms of parenting style, then konting siguro palo, physically. Yeah. Which is okay lang naman yung kung konti lang. Pero pagka sobra na, I think hindi na okay. Now, moving on. So dito na nga nasabi natin, we would probably consider the action of the lion and of the baby as amoral. In the case of lion, we would argue that it is not capable of thinking morally, whereas a baby, a toddler, and even a child do not yet under the moral implication of their action. What we need to think about, therefore, is the criteria for moral responsibility. No? So, basahin ko na lang yung mga naka-highlight, para mabilis. So, nakalagay dito, a philosopher recognizes certain requirement as essential to be able to have a moral choice and make moral decision. A moral agent is a being who is capable of moral decision. So, tayo bilang moral agent, we are capable of moral decision. With this capacity comes responsibility for the moral or immoral behavior chosen. Kaya if we're going to compare ourselves, tayo bilang tao sa ibang creature, na sasabihin natin walang moral standard ang ibang creature. Siyempre yung hayop. Halimbawa, yung aso tatae sa gitna ng kalsada or what, di ba? So, something immoral kung titingnan natin. Pero para sa kanila, something normal lang naman yon, Mga ganun bagay. Pero natuturuan din kasi yung hayop di ba? So anyway, moving on. Dito na tayo sa ibaba. Moral agent is one who is capable of moral choice. A moral patient, however, is not capable of making a moral decision but still partakes in the moral realm. Ibig sabihin, halimbawa, ako moral agent. And, example lang to halimbawa, may ipis, sa aking harapan. Siyempre, ang gagawin ko, papatayin ko. Kasi salot, yung ipis. Mabaho tapos may mga bakterya, di ba? Pag dumapo sa pagkain or basta nakakadira, di ba? Yung ipis. Or halimbawa, yung mga langaw, mga ganon. Or lamok, So, automatic, napapatayin natin, So, tayo bilang moral agent. Pero sila bilang moral patient, Hindi nila alam na nakakasalanta na sila, Or hindi nila alam na something na, yun nga, parang ganun na nga ang idea, Okay, na nakakasalanta na sila sa ating mga tao, Akala nila okay, Parang ganun. Anyway, moving on. Ito na, dako na tayo dito sa ating handout, Yung mga normative ethics, Yung branches of ethics na sinasabi natin. Sa DINE, kung ating babalikan, we have the branches of ethics. So ito, mahalagang, bukod sa i-take down notes nyo, is maunawan natin, yung mga differences ng mga branches na ito. Kasi nga, next week, sa ating preliminary examination, so ito, yan, lalabas yan, itong mga ganitong term, So una muna, sa branches of ethics, we have the normative ethics. It studies human behavior and answer the question of what people should or should not do. Okay?
So, normative ethics yon. It sets standards for right conduct and moral duty. So, ngayon, merong dalawa na nakapaloob sa normative ethics. So, itong normative ethics, this area focuses on establishing standards or criteria for determining whether action are right or wrong. Kumbaga, it attempts to answer what rule should I follow? Okay? Sa normative ethics. So ngayon, pagka nakapag-basa ako ng mga term, ano, halimbawa ito, normative. So tinitingnan ko or kung aking lilimihin, ano ba yung parang origin, okay, ng word na normative? Naisip ko, siguro galing to sa norms. 'Di ba pagka sinabi nating norms, ito yung usual, ito yung standard, ano, na dapat gawin natin, ano. So, tayo bilang tao, kumbaga, susundin natin, ano, bawat action na ganon, or bawat nakapaloob na standard na ganyan, ano, kung ano man yon. So, that's the thing. Kaya sinabing norms, ano. In this case, normative ethics, ano. It sets standard for right conduct and moral duty. So now, meron tayong dalawa, no, na kinapapalooban ng normative ethics. We have here moral philosophy, which focuses more, okay, on moral obligation and the purpose of human acts. So, yun yung moral philosophy. I-differentiate natin ng maliwanag, ano? Okay, itong moral philosophy and applied ethics. So, yung moral philosophy, it investigates the nature of morality and establishes the principle that should guide human conduct. Okay? Answering the foundational question, how should we live? Okay? From the word itself, moral, okay, which is pag-alam ng tama at mali, and philosophy, philosophia, ano, alamin mo yung origin, ano? Okay? Or sabihin natin, um, tatanungin natin ang sarili natin sa question nagsisimula sa how, ano, mga ganon. Okay? So, how should we live? Okay? Moral philosophy, which focuses on moral obligation and the purpose of human acts. Aalamin mo, ano ba yung purpose? Bakit mo ginawa yon? Based ba yun sa moral, ano? Or morality? Ano? Parang ganon. Moral philosophy. So, in this case, moral philosophy is more on passive. Okay, kumbaga more on knowledge or alam mo na ganito yan, dapat hindi ganyan or ganito, dapat. Okay, so, dito naman sa applied ethics, more on active, which applies moral principles to practical issues such as abortion, euthanasia, business ethics, and environmental concerns. Ano? So, what does it mean? So dito sa sinasabi nating applied ethics, sabi nga natin more on active, ano? So sa bioethics kung tawagin natin yung mga medical dilemmas like euthanasia, abortion or gene editing. Yung bang maiisip natin na something controversial, okay? Yun ang tinatawag nating applied ethics. This branch takes theoretical moral frameworks and applies them to specific, often controversial real-world situation. Halimbawa, ano? Meron kang kamag-anak. Ngayon, matanda na. Okay, 90 plus. And, kumbaga, dying na, naging Okay? And then, nakapag-decide yung kanyang immediate family, ano? Na gawin yung procedure ng euthanasia. Okay? Kasi nga, iniisip na hindi na kaya ng katawan talaga as in and choice naman yun ng family, parang ganon. Or even nung patient mismo, ano? So, in that way, applied ethics siya. Alright? So, medyo masasabi natin talagang controversial, ano? Yung mga ganong situation. Kahit nga yung mga abortion, ano? Yung pagpapalaglag ng bata or ng anak. Halimbawa, isang babae na rape, ano?
So, yung iba ginagawa is ipapalaglag o i-abort, or itutuloy na lang, yung buhay ng bata. So, something controversial kung makikita natin. So, dun ngayon pumapasok yung idea ng applied ethics. Paano tayo magde-decide, Okay? Yun yung magiging question doon. Okay? Kung susundin ba natin or hindi. Or kung i-execute ba natin yung ganong plano, Diba, euthanasia? Alam ba, sabi ng patient na, turukan mo na lang ng chemical. Alam ba, pasabi mo sa doktor, naturukan ako ng chemical. Sabi ng patient na naghihingal ako kasi hindi ko na kaya or what, Kasi gagastos lang kayo kung ipagpapatuloy nyo pa na ako'y mabuhay. Alam ba, ganun ang sabi ng patient, So, isipin mo kung susundin mo ba or hindi. That's the question sa applied ethics. Okay? Talagang actual, na nasa ganun kong sitwasyon and something controversial. Now, moving on. So, tapos na tayo sa tinatawag nating normative ethics. Okay? So, now, let's move on to the branches of ethics na iba, which is meta-ethics. Meta-ethics focuses on the meaning and nature of moral statements. It asks what we mean when we say something is good or bad, and how moral judgment can be justified. Okay? It also examines whether moral values are universal or relative to culture. Speaking of moral values, it should be universal hindi subjective. So yun lagi ang isipin natin pagka sinabing moral values or moral standard, It should be universal o relative, to culture, halimbawa, While normative ethics is about what humans should do, okay, kung anong dapat gawin, ito namang meta-ethic is about what it means to say that something is right or wrong. Okay? Medyo komplikado ito ng konti, pagka sinabi nating meta-ethics. Rather than asking whether a specific action is right or wrong, in the case of meta-ethics investigate the origins and meaning out of our moral values. I repeat, pwede nyong i-take down notes yun yung keyword na origins and meaning out of our moral values. Yun ang tinitingnan pala sa meta-ethics. Yung origin and meaning na nakapaloob doon sa action na yun. Parang ganon. Paano ko ba ito mabibigyan ng example? Kung babasahin ko lang doon sa isang definition, okay? The study of the origin and meaning of ethical concept. Yun na nga pala yun. Yun yung parang pinaka-idea. Let's say for example, pwede siguro nating masabi ito, Um, where do moral truths come from, Mga ganon. Are moral judgment objective facts or they are subjective opinions, So talagang alamin natin yung nature, okay, ng moral judgment in the case of meta-ethics. Ito, sarili ko lang example, Halimbawa, may mga instances na para sa iyo, ang meaning na pinuput mo on a certain action is tama. Whereas ang meaning na pinuput ng magulang mo dun sa action na ginawa mo is mali. Okay? Let's say for example, ano ba ang ating example? Halimbawa, yung mga paggala, Ngayon, halimbawa, sabi mo sa iyong magulang na aalis ka, gagala ka. Para sa iyo, okay lang namang gumala, paminsan-minsan. Kasi para mag-unwind, mag-relax together with friends, Something ganon. Whereas sa iyong magulang, ang meaning automatic, Okay? Pagka gumagala ka bilang anak, is parang baka mapasama ka or madisgrasya ka or what, And that way, tinitingnan natin yung meaning na nakapaloob doon sa action at doon na ngayon papasok yung meta-ethics.
Actually, yun ay sarili kong example. I don't know kung gaano ka-accurate yung ating pagkakasabing yon. Pero that's the idea na rin kung masabi natin, ano? Yan, sa meta-ethics. Alright, next. Ito yung parang summary na lang. Di ko lang sure kung kita nyo sa akin yung screen. Maliit kasi, no? Pagkakalagay dito. So, yan, nakalagay dito, ethics, good and evil, bad, right and wrong, highest order of discipline, yung ethics, ano? So, normative ethics, yung summary niya, or yung dalawang bahagi niya is moral philosophy and applied practical ethics. Under ng moral, philosophy, moral ideas, moral obligation, moral question. Then applied practical ethics, strong and basic moral issues. Then meta-ethics, meaning non-moral question on morality, question interpretation. Yan na nga, pumasok yung interpretation. Halimbawa, something na action is ganun yung iyong interpretation na tama, pero sa iba, hindi. Ano? And justification and moral statement, purpose, significance of moral facts. Okay, next. So, importance of ethics. Basahin ko lang to, no? I think hindi ko na to kailangan masyadong elaborate or explain ng mas maliwanag or mas malawak pala, no? Okay? So, importance of ethic, ano daw ang kahalagahan? Ethic is a set of rules that allow us to distinguish right from wrong and good from bad, ano? So, yun. Alam natin kung ano yung tama at mali. Sabi ko nga, kayo bilang college student, so mas nadidistinguish nyo kung ano yung tama at mali, ano, as compared sa mga high school student. Kumbaga, mas magulo ang mga high school student in general okay, kumpara sa college student. Ano, in terms of behavior ang sinasabi ko, which is totoo naman. Kasi nga mas syempre mas mature kayo, no? Okay? Pagka-college na, no? Nag-level up na as compared kapag mas bata pa. So given na naman 'yan, ano? Okay, kaya nga kapag bata ka pa lang, mas marami kang nagagawa na mali, ano? Okay? So kasi nga nagle-learn ka pa kung ano yung tama at mali, ano? Okay. It provides through and specific guidance in life through principles such as fairness, trustworthiness, and responsibility. So these principles help us face ethical dilemmas by removing action that go against our moral values without compromising the welfare of others. Okay? Sige, next. Ethics and decision. Okay? So ethics is about making decisions since every choice has consequences for ourselves and others. Totoo naman yun, di ba? Bawat action natin, ano, may nakapaloob na consequence, ano? We are accountable for our action and ethical decision influence the quality of life in society. Bazerman and then Brunsell identify blind spot as the gap between who we want to be and who we really are. No? Internal and external factor often hinder us from doing the right thing. Totoo naman yon. Okay, may mga factor na nag impede ano, or nagiging hinder or hindrance ano, sa atin when it comes sa moral judgment. I mean, nagkakaroon ng ano ba yon, yung parang influence. Alam ba, yung sinasabi ng iyong kaibigan sa kung paano ka mag-act. Parang ganon, or sinasabi ng iyong parents or yung mga taong nakapaligid sa iyo. That's the thing, ano? Next. So, character and virtues, ito naman mga basic terms lang or pagpapaliwanag pero basahin ko lang. Ethicists emphasize the importance of establishing good habits of character, doing the right thing at the right place, time, and way. Virtues such as intelligence, bravery, patience, and justice guide rational decision making in ethical dilemmas. Okay? Ethics determines who we are, both personally and as a society, since moral principle must be observed
by all. For moralists, self-interest is not always wrong, but an ethical person must sometimes place the needs of others above personal interest for the good of civil society. Yung bang para sa ikabubuti ng ibang mga tao, hindi lang dahil para sa something favorable sa iyo, yung ginagawa mo. May mga ganong times, So, para masabing makitaan, ka na may ethics, okay? Okay, may virtues, na may values, So, next, ethics and conscience, the study of ethics helps individual fully understand their conscience, how it is gained, respected, and strengthened. It provides better insights into one's claim and obligation to society. It teaches the distinction between dependence on others and personal responsibility, focusing on freedom of initiative. It fosters understanding, self-sacrifice, and obligation in making sound moral decision. So, yun lang. Next, para tayo mabilis, hindi naman kailangan natin explain yan. Importance of ethics. So, given na nga yun, helps people distinguish right from wrong, good from bad, eliminate action that do not conform to what is right, encourages carefulness in action and decision, lessen the influence of internal and external factors that prevent doing right, or doing the right thing. Halimbawa nga sa mga gobyerno, sa government officials. Example ko lang to ha. Halimbawa dati, nung nakaraan, last 2 months ago yata yun, sa Lipa, may narinig ako, dun sa barangay dun sa Lipa, kung ano man yan. Pero hindi ko na lang sabihin. Ngayon, merong parang sabihin na nating event or parang, basta may ganon. Hindi pala event. Yung parang may ginagawa na para sa mga tao or ino-offer, Okay, sa lipunan. Ngayon, may narinig ako, sabi dun sa barangay na, yung budget sa ganyan, gamitin nyo na lang sa inyong ganito, ganyan. Kasi, kung ang yung nakakataas, ganun ang ginagawa, ay di ganun na lang din ang gawin nyo. So, nung narinig ko yon, ibig sabihin laganap yung korupsyon. Pagka ganun, Kahit nasabing biro yon, yan, yung ganun ang sinabi doon sa barangay official, Siguro katropa niya or kakalala niya, mga ganun, kaibigan niya, yung nagsalita na yan, So, in that way, iniisip na, since ganito rin naman palang ginawa ng iba, gawin mo rin, kahit masama, So, doon, nakikita natin, yung moral standard, yung ethics, na dapat hindi ganon. Na hindi porket ginawa nung isa, o na mas mataas sa iyo, pero mali, ay gagawin mo rin, Parang ganon. So, maraming pwede nating example sa mga ganyang usap, in terms of ethics. Kahit nga sa trabaho, halimbawa, um, pagka alam mo, okay, na mali yung inuutos sa iyo, nang mas nakakataas sa iyo, the question is, susundin mo ba or hindi? O kahit ngayon, halimbawa, bilang instructor, okay, yung pagko-command ng instructor nyo sa inyo, isipin nyo minsan, kung tama ba or mali, di ba? Mapapaisip kayo na kung susundin nyo or hindi, That's the thing. Pero kung mali naman talaga, bakit nyo susundin, Ako kasi personally ganon. Okay, kahit na, halimbawa, mas mataas sa akin, Okay, pagka iniisip ko na mali yung pinagagawa or mali, there's something wrong, hindi ko talaga susundin. Or ipaglalaban ko yung kung ano yung tama. Parang mga ganun talaga yung aking attitude, yung character ko. Okay, kahit nakasalalay yung aking posisyon, So, hindi ko iniisip yung kung ano yung aking pinanghahawakang title or posisyon. Pinanghahawakan ko kung anong yung tama, Parang ganun kasi yung aking prinsipyo. Personally, Yan. Anyway, next. May mga ganong instances. Halimbawa sa inyo, mga student. Pero mamaya na lang pala siguro sa usaping moral standard, Pwede nating bigyan ng example, In the case of that. So, summary importance of ethics leads to rational decision in facing ethical dilemmas, makes
a person responsible in the family, school, and society, promotes sensitivity to the needs of others above self-interest, strengthens conscience, and allows acknowledgement of one's action. Kaya bilang college student, syempre bata-bata pa kayo, no, first year student. So actually mahalaga na rin na may ganito tayong subject, ethics, ano, para mas maging aware kayo kung ano yung tama, kung ano yung mali, ano. Okay? Parang ganun. Ilang naman, ano. Yun ang aking masasabi about yan. And, ayun, yun lang naman. Alam mo, kahit sa inyong bahay, ano, sa mga nakakatanda, no, yung inyong mga magulang. So, syempre, most of the time naman, ang sinasabi ng inyong mga magulang is para sa ikabubuti ninyo. Kahit minsan ayaw ninyo, ano, yung ibang sinasabi nila, no? Okay? So, that's the thing. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pagkakaiba, no? Okay? So, pagkabata pa lang sa mas matanda, no? So, differences of moral and non-moral standard. Pero hindi naman lahat ng pagkakataon ay tama ang sinasabi ng mas matanda sa atin, di ba? May mga ganong instances. So now, dito naman tayo sa susunod. Differences of moral and non-moral standards. Ito, every country has its own laws, tradition, custom, and beliefs. What is acceptable in one may not be in another. Some principles have moral consequences, while others are a matter of preference or taste. So, speaking of moral consequences, halimbawa lang ano bang ating example dito? Halimbawa yung pagdighay, burping, okay? Or belching. I don't know kung ano mang iba pang mga term, ano? Or burping na lang, yun yung common, ano? Halimbawa, nakain ka, ano, sa inyong bahay. Or kahit sa ibang lugar, ano? So, kapag ka nag-burp ka or kapag ka dumighay ka ng malakas, sasabihin ng ibang tao sa iyo na bastos ka, no? Okay? So, kumakain tapos nadighay ka ng ganon. Bastos, ano? Sasabihin sa iyo. Pero, yun nga, sinabi mo, excuse me, no? Okay. Pero, alam nyo, sa ibang bansa like Japan, China, if I'm not mistaken, ano? Pagka dumighay ka, after na kumain ka, pagpapakita yon na paggalang or pag-appreciate mo pala, no? Sa iyong kinain. Okay, kasi nasarapan ka, no? Parang ganun yun eh. Sa China yata yun ang alam ko eh. So, pagka dumighay ka, so, something kaaya-aya yon para sa kanila. So, kaya nga sinasabi dito, while others are a matters of preference or taste. Okay? So, we're talking about moral standards. Ano? Para sa iba, hindi tama. Para sa iyo, tama or vice versa. No? Okay. Moral standards compel people to act rightly, while non-moral standards cannot be imposed on others. So, una muna, moral standards. Compel people to act rightly. Kung ano yung tama, yun ang gagawin mo. Ano? Halimbawa sa inyong bahay, pagka kumakain ka, para kang palaka, nakataas yung paa mo. Di ba may mga ganon? Pagka Batanggenyo yata yun, or kahit hindi pala Batanggenyo, pag nakain, nakataas yung paa. Okay? Ganon, ano? So, moral standard, kung bibigyan natin ng example, ano? Ngayon, halimbawa, niyaya ka ng tropa mo. Okay, sa Jollibee, ano? And then, kumain kayo doon. But the thing is, nakataas yung paa mo doon sa Jollibee. Siyempre, something na masasabi natin na hindi na tama yon. Pero dahil meron kang kamalayan, siyempre, hindi mo gagawin yon. Okay? Na nakataas ang paa mo sa restaurant or sa mga fast food or what, basta sa labas, public places. So, in that way, meron kang moral standard. Compel people to act rightly. So, given naman yun, something basic na example, ano? Okay? Kasi, isipin ng iba na, halimbawa, nasa public places ka, no? Nasa Jollibee, tapos nakataas ang paa mo. Sasabihin ng iba na, may nakapasok na na mangyan, or katutubo, or pulubi. Kasi ganun ang pag-a-act niya, hindi tama, hindi normal. Okay? Yan. So now, moral standard deal with human welfare, while non-moral standards
deal with etiquette, laws, and professional codes. So moral standard guidelines that define which acts are morally accepted or unacceptable, ano? Morally acceptable or unacceptable. Primarily, concern action that may either threaten or benefit human beings. Tandaan nyo to ha, yung pagkakalagay or pagkaka-wordings na ginamit dito. Kasi ang alam ko, ito ay lumabas sa exam, itong ganitong statement, yung moral standard either threaten or benefits human beings. Yung ganun. Aim to promote the common good for people, animals, and the environment. Basta kung ano yung mas nakakabuti, no? Formed by the combination of norms, rules of conduct, and values, beliefs of what is good, desirable, or beneficial. Sabi nga natin, ano, in terms of moral, talagang nakakaapekto yung mga taong nakapaligid sa atin. Halimbawa kayong mga student, ano, may times na ganito. Nung panahon ko kasi ganun eh. Hindi ko lang alam sa ngayon. Baka iba na, no? Halimbawa, sa aming magkaklase noon, ano, nung college, ano, sasabihin ng kaklase ko na isa or nung aming, basta, parang, um, leader, no? Parang ganon. Okay? Or officer, no? Sasabihin na, wag na tayong pumasok. Kasi ganito, ganyan, ano? Event lang naman na mangyayari, ano? Or basta may event naman kasi. Or basta wala namang sinabing ano, ganito, ganyan. So, para magkakaisa ano, sa klase na, o nga, no, hindi na muna kami papasok. Kasi wala namang ano eh, kung ano man. Kasi sa ibang ano din, wala din pasok, ano. Or walang klase. Okay, doon lang merong klase. So, siguro hindi na kami, wag na lang tayo lahat, ano, pumasok para nagkaisa mga ganun. Ano. So, in that way, na-shape yung iyong moral standard na susunod ka sa ganahan sa environment. Which is, most of the time, mali, ano? Okay? So, yon ilang naman. Atin lang siningit yung mga ganong bagay, di ba? Okay? So, may mga ganong instances. Ako, alam ba, personally, ano, magbigay lang ako ng example ko sa sarili ko, ano, na example ko, personal experience, ano. Alam ba, nung college student ako, ano, um, yung tipong, ano, may sarili akong sinusunod, ano? Okay? Hindi ko sinusunod kung ano yung pangkaraniwan, ano? Okay, parang ganun kasi ang isip ko, ano? Alam ba, may meeting na ganito, ganyan, ano? So, attend talaga ako. Tapos, kahit mag-isa lang ako. Tapos, yung mga klase ko, alam ba, hindi umattend. So, pagagalitan yung mga kaklase ko, ano? Ng instructor, what mga, kung ano man, mga ganun, ang daming mga instances na mga ganun na naranasan ko personally. Iba kasi yung, ano, dati, yung basta yung mga nangyayari dati kumpara ngayon ano. Okay? So, sa klase. Anyway, next. Kumbaga, ang inisip ko lang yung parang panindigan kung ano yung tama or mga ganon. Kahit na sabihin ng marami ay dapat ganito or ganun. Mga ganon. Anyway, moving on. Characteristic of moral standards. Ito, tandaan nyo to. Characteristic of moral standard. Entail serious harm or benefit. Okay? Yun ang number one. Theft and murder cause harm. Siyempre naman, ano, respect and feeding program provide benefit. Ano? So, siyempre, tayo bilang aware sa kung ano yung tama at mali, ano? So, alam naman natin, pag nanakaw, pag murder, kung anumang krimen, is something bad, ano, na hindi naman, or never dapat natin gawin yon ano? Okay? So, kaya bilang may pinag-aralan or pinag-aaralan, so, advantage natin yon as compared sa mga iba na hindi, ano, or hindi nakatuloy ng pag-aaral, ano, parang ganun. So, anyway, next, not determined by authority figures. Cheating is wrong not because of teachers. Hindi dahil sa takot ka sa teacher mo, kaya ayaw mo mag-cheat, kundi yun yung rule talaga, ano, at saka yun ay mali na gawin, ano. But because it is a wrongful act, okay, not determined by authority figures, yung moral standards. Then take priority over self-interest must be followed even if against personal gain. Okay? So, yun ang nga sinasabi ko kanina. Ano? So, next.
Based on objective consideration, decision should be impartial and fair to all. Okay? Talaga dapat, pagka sinabi nating moral standard, dapat siya ay objective consideration, hindi subjective. Hindi dahil sa gusto mo lang or hindi dahil sa masarap gawin, ano? Kaya mo gagawin. Okay? Kundi kung ano yung tama. Kaya objective consideration. Then universal meaning applicable siya maging sa iba, no? Okay na, yun naman talaga yung tama na dapat gawin. Moral standard apply to everyone, anywhere, anytime. Telling the truth, ano? Kumbaga maging totoo, ano? Lagi or magpakatotoo sa sinasabi. Link to emotion and vocabulary. Pero speaking of maging totoo or magpakatotoo, halimbawa, ano, sa inyo bilang student, merong project sa school. Sabi mo sa iyong nanay or tatay na, Tay, meron kaming babayaran na 1,000 sa aming project, ano? Bibili ng ganito. Pero yung pala, tigwa 100 or 200 lang pala yon. And that way, so para bang na-violate mo yung something morally correct, ano? Okay? So, mali na yung moral judgment mo sa ganong instances. So, yun. Given na naman yun. Link to emotions and vocabulary. Failing to follow them results in guilt, shame, or disapproval from others. Okay? Siguro ang tinatawag ditong vocabulary, yung parang mali ka ng interpretation, kaya mali ka ng nasundan. Parang ganun na sinabi. Okay? The link to emotion. Okay. Next. Ito na yung parang summary, ano? Moral standards, guidelines yon. Morally permissible, morally unacceptable, potentially threatened, harmful. Okay, greatly benefit, helpful to human beings, promote common good. Dito naman sa non-moral standards, ito pala, explain ko pala to sa inyo ha. Ang non-moral standard, wala kasing paliwanag dun sa taas eh. Nakalagay sa moral or non-moral standard na sinasabi dito. Ang non-moral standard applies to laws unrelated to moral and ethical consideration, lack of ethical sense. Kumbaga, hindi siya nakasalalay sa ethics or sabihin na nating moral, non-moral nga eh. Okay? Sige, explain natin ng maganda. No? So, example daw ng non-moral standard, basta may kinalaman sa batas, non-moral standard yon. May kinalaman sa kung anumang rules, ano? Okay? Non-moral standard yon. Yung mga etiquettes, ano? Statutes, Code of Professional Ethics. What does it mean? Ito na nga yung non-moral standard, ano? Teka lang. May definition ba nito? Parang wala. Okay, hindi pa dinefine dito, ano? Okay. Yung mga statute, kung tawagin natin, ano? So, pagka sinabing statute is a written law passed by a legislative body. Pwede nyong i-take down notes nyo yan, ha? Pwede nyong i-take down notes yon. Malay nyo, lumabas sa exam. A statute is a written law passed by a legislative body. Ano? Yan. Kumbaga, isinasa batas. Okay? Yung sa statute na yan. So, basta yan, mga batas, etiquettes. Diba pagka etiquettes, yung tamang, hindi, yung bang, sabihin natin karaniwang dapat sundin or gawin, ano? Okay? Halimbawa, social etiquettes. Ano ba ang social etiquettes? Let's say, for example, ooperan mo ng upuan yung katabi mo, no? Or pagbubuksan mo siya ng pinto, ano? Mga ganon, uuna ka ano, na maglakad para pagbuksan sa ng pinto. Social etiquette yon. Kabilang siya sa non-moral standards. Ayan, mga code of professional ethics, ano? So, key points, moral versus non-moral standard, ano? Pagka moral standard, concerned right and wrong, human welfare, universal application, and link to conscience. Okay, sa konsyensya mo. Non-moral standard, mafe-feel mo naman yun eh, kung tama or mali. Okay? Yan, sa konsyensya mo. Pero sabi ko nga, katulad nyo, alam ba, bata pa kayo, no? Okay? First year college student, ano?
So, hindi pa ganun ka-mature, ano, yung level, halimbawa, nung moral standard nyo, no? So, non-moral standards concern etiquette, laws, or professional codes, which may not align with morality. Legality is not the same as morality. What is legal is not always moral, and what is moral may not always be legal. I'm going to emphasize, yung ganitong usap. Okay? Legality is not the same as morality. What is legal is not always moral, and what is moral may not always be legal. What does it mean? Bigyan ko kayo ng magandang example, no? Halimbawa, batas sa Pilipinas. Hindi naman lahat ng batas sa Pilipinas is something na kaaya-aya or something na masasabi nating morally correct, or tama. Bigyan natin ng example. Ito, practical na example lang. Halimbawa, may na-encounter ka na kriminal. Okay, sa labas. Halimbawa, lumabas ka ng gabi, Okay, sa school or sa bahay, naglalakad ka, sa street. Ngayon, may nakita ka na magnanakaw and murderer, And meron siyang, let's say, for example, barel, So, mag-isa ka lang, Diba, madilim, mga ganun, sa lansangan, habang naglalakad ka. And then, ay na nga, tinutukan ka. Sabi sa iyo, hold up to, akin ang bag mo, or akin ang kagamitan mo, or cellphone mo, pera mo, mga ganun. Na-hold up ka ba, Okay? Ngayon, halimbawa lang to meron kang karanasan sa martial arts. Talagang anong ating example, detalyado. Meron kang karanasan or talagang, halimbawa, black belt ka, sa martial arts, mga ganon. Krav Maga, halimbawa. Specifically sa pagdidefense sa mga ganon. So, ngayon, tinaas mo yung kamay mo, pag, sabihin natin pagsisignal na, sige, kuhanin mo yung aking kagamitan, mga ganito, ganyan, Okay? Pero yung pala, pagtaas mo ng kamay, biglang hawak mo doon sa kanyang wrist, na may hawak na baril bilang self-defense, then yun, na-unarm mo siya, and dahil babariling ka, aksidente mong nabaril siya. Siya ang nabaril mo, Okay? Kasi nagagawa kayo ng baril. So in that way, anong nangyari? Napatay mo siya. Homicide. Ang mangyayari niyan, ikaw pa ang makukulong. Pinatay mo yung kriminal, ikaw pa ang makukulong. Yun ang sinasabi kong parang unfair ang batas sa Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi ganon. Talagang masinsinan sinusuri, yung cases. Pero sa, kasi, sa Pilipinas, ewan ko ba't bulok, yung ibang mga batas or sistema. Halimbawa, dinipensahan mo lang naman ang sarili mo, nasaktan mo or napatay mo yung tao, di ba? Kasi mamamatay tao siya. Ikaw pa nakulong, di ba? May mga ganun kasi talaga as in na batas sa Pilipinas, which is not something hindi tama, Hindi moral, Kaya sinasabi dito, legality is not the same as morality. Bigyan ko pa kayo ng isang example pa, na maganda. Okay, sa mga ganyang usap. Halimbawa, nagmamaneho ka ng truck, yung pagmamaneho mo ng truck, tama naman na sa tamang lane, mga ganon. Pero, may kamote, motorcycle, rider. Ang bilis-bilis magpatakbo, Then, nadulas papunta sa yung sasakyan na truck, Kumbaga, hindi mo naman okay, binangga ka ng motorcycle rider. Tapos siya ay namatay. Kumbaga, sagutin mo pa, Wala ka namang ginagawa. Tama naman yung iyong pagmamaneho, tamang speed, So, ang mangyayari, ikaw pa ang makukulong. Homicide. Okay? So, hindi justify, So, yun din yung napansin ko na parang something na, mali, yung sa batas natin. I mean, minsan siguro na-justify, pero parang kalimitan, hindi. Parang automatic na kapag ka homicide, mga ganon, hindi mo naman talaga intent na patayin or what, Okay? Pero yung mismong um, biktima, kaya siya namatay, siya rin ang may dahil, So, ikaw pa nakulong. Kaya legality is not
the same as morality. Sabi ko nga sa ibang bansa, hindi ganun. Okay, gina-justify talaga nila na dahil mismo naman ng ganito, pabaya, yung biktima, kaya siya namatay, kaya hindi naman kakasuhan nitong okay, truck driver. Parang ganun sa ibang bansa. Okay? Sa atin hindi. So, how moral standards are formed? Okay? At sige, last na to, So, may mga napupulot kayo ng mga bagong ideya, Okay, sa usaping mga moral, Moral standard ethics. Morals are shaped by an individual's beliefs and values which help distinguish right from wrong. Iba na yan. Values provide the foundation while morals build on them to form concrete context-driven rules that regulate action. Moral standards are influenced by a person's life experiences and can be shaped by personal opinion. Despite differences, there are moral standards that guides us in society. Then, ito na yung summary, factors that influence the formation of moral standards. Sabi nga natin, yung pagkakatuto natin, pagkakaturo sa atin, bata pa lang tayo, kaya nakalagay dito, moral values or principle taught during upbringing. Okay, hanggang sa paglaki natin, So, ganon. Character and manners acquired as a part of one's birthright, maaring pwede rin naman na namanan natin, halimbawa, di ba? May mga ganon, yung mga ugali, natin. Religious values passed on by ancestors. Halimbawa, in my case, laking simbahan ako, Nung sanggol pa lang ako, nasa simbahan na ako, or sinasama na ako ng aking magulang sa simbahan, kahit maliit na bata, talagang parang, hindi naman purasado, pero parang gano'n na rin, talagang magbabasa ng Biblia, ganito, okay, kahit madilim, mga gano'n, pagkagabi na, okay, naalala ko dati. So, religious values. So, in that way, para bang expected na magiging mabait na tao pagka gano'n, di ba? Okay? So, religious values passed on by ancestors. So, may ganun din naman sa inyo, Okay? Parang lumaki sa simbahan, okay, mga ganun. Pero sa ngayon, hindi na ako ganun na active sa simbahan. Iba na yung kaisipan ko eh. Values learned in school through formal education. So, yun na nga, kung ano yung natututunan mo sa school, may ganitong instances, cases. Halimbawa, pamangkin mo. Yung pamangkin mo, magalang siya, mabait, Siyempre, elementary student, halimbawa, grade 3, Tapos, maayos yung kanilang family. Okay, as in, maganda, yung pagsasamahan. But one time, nung pumasok siya sa school na something, basta, hindi maganda yung environment, may mga ganong kasing cases. After few weeks, natuto nang magmura. Okay? Yung grade 3 student. Or matuto nang gumawa ng something, Then, minsan may mga ganon. Kahit hindi naman sa school, kahit sa ibang mga bagay. Based sa environment. Para bang dahil sa taong nakapaligid, May mga ganon. Kaya yun ang mahirap eh. Moral conduct, habits, and ways of people we interact with. Yun na nga yun, Cultural norms, both direct and implied. And life experiences that shape decision making. Ito, bigyan ko lang ng emphasis to ha, yung life experiences. Alam nyo, hindi naman nasusukat sa edad or gaano katanda para masabing mataas yung moral standard mo. Okay? Or maayos yung moral judgment mo. Okay? Para sa akin, it's about life experiences. Kung gaano ka ka-open na embrace yung mga pagkakamali mo. Okay? Sa buhay. In that way, mas natututo ka, mas nagiging morally mature ka, emotionally mature ka, kapag ka mas nagiging open ka sa life experiences. Whereas, limbawa, isang tumatanda ng tao, pero hindi siya open sa mga pagkakamali or sa mga experiences, kumbaga, backward, yung kanyang pagkakatuto at hindi siya nagmamature kaagad mentally. Okay? So, yun. Yun lang naman. Gusto ko lang sabihin yung ganon. Kasi, personally, kapag ka namulat ka, bata pa lang or something sa hirap or what, or something na emotionally tormenting, or what,
So, parang mas madali kang magiging emotionally mature eh. Parang ganun. Yung mga ganun bagay. Critically thinking apply to these experiences. Then, ito na yung summary. How moral standards are formed. Individuals' belief, values, religious values, characters, manners, rules and regulation, individuals' action, life experience, and moral standards. And that's it, ano? Sa ating discussion sa Module 1. Okay? So, Module 1 pa lang naman